Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon natantuwa lang ako rito sa balitang to, sa video to. Kasi dito relate po tayo dito sa nangyayari sa kalsada. Kasi isa po tayo sa mga rider din na gumagamit din ng kalsada at madalas natin tong naiinkwentro lalong-lalo na nung panahon nung pandemic, nung COVID-19. So, sigurado ako, pati kayo nakaka-relate dito at na-experience, nakita nyo na yung gantong senaryo. So, bago natin simulan yung kwentuhan ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So, ito, panoorin po muna natin itong video to para kahit paano makarelate muna tayo bago tayo magbigay ng reaction dito. So, panoorin po natin. Boss, sino ang team leader nyo? Kayo po, sir. Ito nga po pala si Colonel Busita. So, congressman po ng One Rider. So, siya rin po yung presidente yata. Basta isa sa mga miyembro po or mga opisyal ng RSAP na mga motorcycle rider. So, dito may pinasyalan siya or meron siya ritong nadaan ng checkpoint. So, panoorin po natin kung ano po yung napansin niya rito. Sino team leader nyo? Ikaw ba ang team leader? Anong kalokohan na ginagawa nyo? So, dito may nakitang kalokohan na ginagawa itong si Colonel Busita. So, kung makikita nyo, medyo mainit kagad yung ulo ni Colonel Busita. I mean, ni Congressman, hindi pala Colonel na. So, retired PNP po siya. Ngayon po is Congressman na. So, correction lang po. Congressman Busita po pala. Tawagan mo ang LTO. Brother, LTO. LTO. Personnel kayo ng ano? 13. Anong kalokohan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo ang motorsiklo. Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Kalokohan yung ginagawa nyo, brother. Ayan o, naka puro motorsiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Huwag ganon. Bakit kayang-kaya nyong hulihin ang motorsiklo? Yung ibang sasakyan hindi. Manghuhula ba kayo para yung ibang sasakyan walang violation? So, dito, pinapakita lang dito ni Congressman Busita yung diskriminasyon. Pinipili lang ng mga pulis. Ito, hindi naman sinasabi nating mali yung ginagawa ng pulis, pero mali yung sistema na ginagawa nila. Lalo-lalo na itong taga-LTO. So, LTO na talagang supposedly dapat sila yung mas nakakaalam na dapat gawin. Pero, ito nga, napuna ni Congressman Busita yung maling pagharang. Alin ba yun yung sa ginagawang checkpoint? Bakit puro motorsiklo lang yung hinaharang nila, yung pinahihinto nila pagdating sa checkpoint? So, yan po yung isa sa naging problema namin ng mga rider nung panahon pa ng pandemic. So, hindi lang siguro panahon ng pandemic, pero nangyayari na to dati pa, kahit hindi naman pandemic. So, madalas na nangyayari na ang hinaharang lang yung motorsiklo. Yung mga four wheels, hindi hinaharang pagdating sa checkpoint. So, ito yung nakita ni Colonel Busita rito. Natuwa po ako rito kasi pinakita niya na dapat maging fair. Hinaharang nyo lang yung motor para hanapan lang ng butas, hanapan ng violation. Oo, nandyan yung mga, hindi naman natin masasabi o hindi rin natin sinasabi na yung mga hinaharang ng motorsiklo dyan, hindi sila makalambat dyan ng masamang, yung may masamang gagawin, di ba? Andyan pa rin talaga, hindi naman nawawala talaga yan. Pero, hindi rin naman natin pwedeng sabihin na puro nakamotor lang ang gumagawa ng masama. Meron yan mga naka four wheels din, nakasakay sa jeep, andyan yung mga gumagawa rin ng masama. Lalo sa jeep, di ba? Merong dyan mga mapagsamantala rin, mga mandurukot, mga nambubudol. At meron din namang mga naka four wheels na andyan yung mas tirador.
Meron pang nagsasabi nga, eto, di ko alam kung biro eh. May mga naka-four wheels nga doon ng mga buhaya dyan na nakabarong pa nga eh. Yung ibang araw, nasa kongreso pa. So, bakit ang hinaharang lang yung motorsiklo? Diba, napakalaking unfair na bakit motorsiklo lang yung sisitahin ninyo, yung haharangin nyo. Dapat, kung checkpoint, lahat, kahit man lang sa four wheels eh, i-random nyo man lang eh. Random inspection lang, random na pag-checkpoint. Kasi marami dyan sa mga nagmamaneho ng sasakyan, kung hindi expired ang rehistro, walang lisensya. So, paano nyo malalaman kung hindi nyo naman sisitahin? Eh, ilang beses na rin naman tayo nakadaan sa checkpoint na talagang motorsiklo yung kanilang paboritong harangin dahil siyempre, madali nga namang matikitan dahil pag iba talaga yung treatment kapag motor tsaka sa four wheels. Kasi pag nakamotorsiklo ka, lalo na yung dalamang motor yung sabihin natin yung mga underbone lang. Hindi naman nilalang pero siyempre iba pa rin kasi yung yung parang tingin sa yung antas ng buhay mo ba is parang nagre-reflect kung ano yung dala mong sasakyan. So kung ang dala mo lang mga tipo mga underbone na yung mga sabihin natin yung mga low cost na motorsiklo tulad ng huwag na tayo magbanggit na lang ng brand pero sabihin natin mga 100cc 125 di ba 110cc na motor ang tingin diyan ng mga ng mga enforcer ng mga naninita ito yung mga mahihirap na yung mga mahihirap na nilalang lang mga ito mga walang pera to mga dukha parang ganon. So, siyempre, kapag ang motorsiklo medyo mas mataas-taas tulad ng NMAX, na mga nas 200cc, mga big bike na 400cc. Siyempre, ang iisip ng mga naninita dyan, may pera to. May may dunong to, may aral to. So, hindi natin basta-basta itong pwedeng takutin. Hindi natin to pwedeng basta-basta paikutin. Kasi ito, may alam to. Lalong-lalo na kung four wheels, di ba? Pagka hinto pa lang yan, yung mga pulis, yung mga enforcers, sumasaludo pa. Sir, magandang gabi, magandang araw po. Pag-checkpoint lang po. May ganun pa, diba? Pinopo pa, may saludo pa. Meron pang ingat pag alis. Pero pag motorsiklo na 100cc ang displacement ng motor, tumabi ka, checkpoint to. Lisensya mo, rehistro mo, ganun kaagad. Diba? Nakita niyo yung kung paano umiikot yung sistema nitong mga to na parang akala mo sila na hindi sila kabilang dun sa sektor na gumagamit ng mga 100cc na motor. Siyempre, hindi naman sabihin natin kahit sabihin mong pulis. Yung iba dyan, 110cc, hindi naman yung mga gumagamit ng big bike. Yung iba, siyempre, kung ano lang kaya ng budget nila. So, ganoon din naman sa mga taga-LTO. Meron naman dyan, nagmumotor. Ang dalawa 100cc pero kung akala mo kung makatingin akala mo angat na angat sobra sa buhay na parang hinahamak yung mga nagdadala ng mga maliliit na klase ng motor. So yung diskriminasyon parang nagpa-power tripping na kumbaga yun parang power tripping. So mas ibinubuntong nila yung paninita sa mga kagaya din nila na alam nilang wala rin pera. Siyempre, kung ang sisitayin nila, big bike, andyan pang hipupurihin pa pag big bike yung paparahin nila. Wow, ganda ng motor nyo sir, ilang sisibo yan. Ilan po yung top speed, nakikipagkwentuhan pa ng ganun. Pero pag ang motor, alam nilang 100cc lang, 100, 110, hindi, wala nang kwentuhan. Itabi mo yung motor mo, pakita mo ORCR mo, lisensya. So, titingnan, andyan yung sisilipin pa yung tambucho mo, andyan yung titingnan yung plaka mo kung maayos yung pagkakalagay, kung yan ba yung authorized na plaka. So kung makitaan ka ng konting butas pwede ka pang hingan ng alam mo yun, pampadulas para hindi ka na maabala, or kailangan talagang manikit, tutuluyan ka kahit naman alam niyo yung maliliit na bagay lang na pwede naman palampasin na lang muna, bigyan ng warning. May mga ganong pulis na saludo po ako doon sa mga pulis na ganon or mga enforcer na naninita na kapag maliit na violation lang is pinalalagpas na lang at pinapayuhan na lang yung nasita nila na ayusin yung nakitang problema para sa susunod hindi na sila masisita or hindi sila matikitan. So saludo po tayo doon. Pero ang hindi lang natin sinasaluduan
Yung mga talagang ticket kung ticket. Siguro dahil naghahabol sila ng ng quota nila or talagang kailangan lang may report na sinasabi sila ay nagtatrabaho. So, 'di ba, nakakalungkot na bakit yung mga sinasabi nga nila yung mga naka four wheels nga, 'di ba? Yung iba lalo na especially van na naging rin yan, naging uso rin yan nung kasagsagan ng talagang nagbo-boom yung industriya ng motorsiklo, yung isinasakay sa loob ng van para nakawin yung mga magagandang klaseng motor. So, kung hanggang ngayon nag-i-exist pa yung ganong diskartehan nila, paano nila mahuhuli kung hindi nila sisitahin? Hindi man lang sila mag-random checkpoint. 'Di ba? So, dito makikita nyo talagang aping-api yung mga motorsiklo. I think na na rin to alam ko umabot na rin to sa Senate hearing kay Senator Rapi Tulfo na na-open niya na rin to yung itong problemang to na bakit motorsiklo lang yung sinisita. So sinasabi nila base daw sa datos na karamihan daw sa mga gumagawa daw ng hindi maganda is nakamotorsiklo. Di ba? Kita nyo yung diskriminasyon na oo, meron talagang gumagawa. Kasi yun yung pinakamabilis na na mode of transportation para alam mo yun, makaalis ka agad sa from point A to point B. At isa pa, ito pa isang diskriminasyon na ginawa nila sa mga motorsiklo na hanggang ngayon, wala pa rin. So ano yun, yung plaka. Diba? Gusto nila magdoble plaka tayo, itong mga motorsiklo, na hanggang ngayon wala pa rin plaka. Diba? Tulad niyan, mga sasakyan. Isa kanila ang bilis may bigay ng plaka. Pero sa mga motorsiklo, hindi pa may bigay. Tapos andyan pa yung doble plaka. So, anong klaseng, sabi nga ni Colonel Busita, anong klaseng kalokohan yan? So, hindi lang sa kapulisan, sa pati sa gobyerno natin, anong klaseng kalokohan yon na i-implement nyo yung doble plaka, pero hanggang ngayon wala pa rin plaka. Pero bayad na yung plaka dun sa pagkaparehistro ng sasakyan, ng motorsiklo. Binayaran na yan ng mga owner ng motorsiklo, pero wala pa rin plaka. Tapos eto, checkpoint. Ang hinaharang lang motor. Yung mga four wheels hindi. Magpapalusot pa rito yung taga LTO na naninita raw sila. Nakita na nga ni Colonel Busita, wala kayong pinapara dyan na four wheels. Puro motorsiklo. Sana lang, maging fair, 'di ba? Kahit naman sabi mo, kahit okay na nga sana kahit random lang Random na checkpoint na inspection do sa mga four wheels na piliin nila na sa tingin nila na may alam niyo yun, marami diyan. Especially yung mga tinted na sasakyan, yung karamihan dyan mga walang lisensya, walang rehistro, or expired ang rehistro, pero bumibiyahe sa kalsada. So yun na masasawatan nila kapag hinigpitan nila, kahit random lang. Huwag yung puro motorsiklo. So abangan natin, balita ko, magpapatawag dito si Colonel Busita, I mean si Congressman Busita ng Congress hearing patungkol dito sa ginagawang diskriminasyon pagdating sa checkpoint sa mga mga riders. So abangan po natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po lagi. God bless.